Dragon Cultivation System 20. Kabanata 20. Pagluluto sa labas. Tagasalin. Larbre Studio Editor. Larbre Studio. Medyo nabigo si Guan Shuqing at hindi nais na sumuko lamang. Tinulungan mo ako ng malaki. Tiyak na may utang ako sa iyo. Panipi. Hinawakan ni Guan Shuqing ang kanyang telepono at ipinadala ang mensahe. Ang taong ito ay talagang naiiba sa iba. O baka bakla siya. Iyon lamang ang paliwanag na maaaring makamit ni Guan Shuqing. Ha! Si Wang Xian ay kumukulo ng tubig at naglilinis ng mga abon ng kahoy na panggatong mula pa nang marinig niya ang singsing ng kanyang telepono. Nakita niya ang tugon ni Guan Shuqing bago tumingin sa mga swimming crab at malalaking lobster sa palayok. Dahil hindi ko matatapos ang lahat ng ito sa aking sarili, bakit hindi ko lang tatanungin kung nais niyang lumapit? Panipi. Si Wang Xian ay hindi masyadong nag-iisip sa bagay na ito at ipinadala ang mensahe, nagluluto ako sa labas sa silangang burol. Kung hindi ka pa kumakain, bakit hindi ka na lang lumapit sa silangang burol? Panipi. Matapos ipadala ang mensahe, sinimulan muli ni Wang Xian ang lugar. Hinugasan niya ang mga mangkok at chopstick at nagsimula ng apoy. Nang matanggap ni Guan Shuqing ang mensaheng ito habang nasa silid ng dormitoryo, bahagyang sumimangot siya. Pagluluto sa labas. Dapat ba akong pumunta? Medyo madilim. Siya ba? Panipi. Marahil ay hindi siya dahil hindi siya tulad ng isang tao. Bukod dito, kahit na ito ay holiday sa tag-init, mayroon pa ring seguridad na nagpapatrolya sa lugar. Panipi. Nag-isip ang isip ni Guan Shuqing. Tumayo siya at inilagay ang ilang mag-aana pampaganda bago magtungo patungo sa silangang burol. NUG-S. Pagdating niya sa silangang burol, nakita niya ang isang figure na nakatayo sa apoy. Siya lang ang nag-iisa. Tumingin si Guan Shuqing habang naglalakad siya. Wang Xian. Ha, kung hindi ito ang aming mahusay na kagandahan, Guan Shuqing. Itinaas ni Wang Xian ang kanyang ulo, tumingin sa ibabaw at nakita si Guan Shuqing na lumipat sa flashlight ng kanyang mobile phone. Kinukuha ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan, nagluluto sa labas ng huli. Naglakad si Guan Shuqing at nakita si Wang Xian na naghahanda ng sarsa. Nabigla siya at tinanong, Wang Xian, anong masarap na pinggan ang ginagawa mo? Panipi. Seafood. Nahuli ko sila mula sa dagat ngayon. Panipi. Itinaas ni Wang Xian ang kanyang ulo at tiningnan siya. Si Guan Shuqing ay kasing ganda pa rin ng lagi ngayon. Si Guan Shuqing ay isang kilalang diyosa ng University of Rivertown at maganda ang pagkakaroon ng pagkain kasama ang isang magandang ginang. Siyempre, sa kondisyon na magkakasama sila. Wow, seafood. Parang papasok ako para sa paggamot ngayon. Bumagsak si Guan Shuqing. Tiningnan muna niya ang sakop na palayok bago ibalik ang kanyang pansin kay Wang Xian. Sa ilalim ng pag-iilaw ng siga, mayroon siyang isang natatanging aura. Matalino ang hitsura, si Wang Xian ay tiyak na isang gwapong tao. Natagpuan ni Guan Shuqing ang isang bato at umupo dito. Ito ay dapat sa akin na dapat magbigay sa iyo ng paggamot at gayon pa man ikaw ang nag-imbite sa akin na magkaroon ng pagkaing dagat. Bakit hindi kita bibigyan ng paggamot bukas ng gabi? Ano sa palagay mo ang tungkol doon? Panipi. Oo naman. Tiningnan siya ni Wang Xian at nagpatuloy, ito ang magiging karangalan ko na bibigyan ng isang paggamot mula sa diyosa ng Rivertown. Panipi. Bakit hindi ako ganito? Sinabi mo pa rin na hindi ito kinakailangan ng ilang sandali. Binigyan siya ni Guan Shuqing ng isang galit na titig. Hehe, tawa ni Wang Xian. Ito ay dahil sa pakiramdam ko na hindi talaga kita tinulungan. Ito ay isang maliit na bagay pagkatapos ng lahat. Panipi. Ang ginawa mo ay hindi lamang isang maliit na bagay, sagot ni Guan Shuqing habang umiling-iling siya. Sige, luto na ang pagkain. Magsimula ng mabilis. Maghahanda ako ng sarsa para sa iyo. Binuksan ni Wang Xian ang takip sa palayok at ipinasa sa isang mangkok ng sarsa na inihanda niya dati kay Guan Shuqing. Wow, lobsters at crab. Nabigla si Guan Shuqing nang makita niya ang dalawang malalaking lobsters at swimming crab, bawat isa ay tila tumitimbang ng 2 hanggang 3 gin sa palayok. Hehe, ngumiti si Wang Xian. Oo, nahuli silang lahat mula sa dagat. Habang nagsalita si Wang Xian, pinalabas niya ang isang malaking lobster mula sa palayok. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang ulo, hinawakan ng buntot at ipinasa ito kay Guan Shuqing. Kunin mo na. Maaari kaming bawat isa ay may isang malaking lobster. Kung hindi ka pa dumating, baka hindi ko na matapos ang lahat. Panipi. Salamat, salamat. Masaya itong kinuha ni Guan Shuqing. Mag-ingat, mainit ito. Yeah. Kinuha ni Guan Shuqing ang isang malaking lobster na mas malaki kaysa sa kanyang palad at malumanay na tinanggal ang shell. Napakaganda ng amoy. Bulalas ni Guan Shuqing na maligaya. Ang lasa ay maganda. Itinapon ito ni Wang Xian sa mga sarsa na inihanda niya. Ito ay lubos na kasiya siya na magkaroon ng ligaw na malalaking lobsters kasama ang masarap na sarsa. Hindi ko inaasahan na maswerte akong makasama para sa isang masayang hapunan. Tumingin si Guan Shuqing kay Wang Xian at nagsalita ng mukha ng mga ngiti. Nagdala ako ng 2 bote ng alkohol sa akin. Gusto mo ba ng ilan? Tanong ni Wang Xian na inilagay ang beer na si Wang Dahay sa dormitoryo. Mga lobsters na may beer. Bigyan mo ako ng isang bote, kung gayon. Gayunpaman, hindi ko ito matatapos. Pinahaba ni Guan Shuqing ang kanyang kamay at sumagot ng may ngiti. Ayos lang. Ipasa ito sa akin kung hindi mo ito matatapos. Tinulungan siya ni Wang Xian na buksan ang bote bago ipasa ito sa kanya. Wow! Ito ay simpleng kasiya siya. Si Guan Shuqing ay naghagis ng isang bibig bago tamasahin ang kanyang laman ng yulang. Magkaroon din ng ilang mga crab sa paglangoy. Nahuli ko sila mula sa dagat at sariwa talaga sila. Si Wang Xian ay nag-scoop ng isang swimming crab at ibinaba ito tulad ng isang ginoo bago ipasa ito sa kanya. Wang Xian, napakatamis mo. At ang mga sarsa na inihanda mo ay talagang masarap. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sigurado ako na mayroon kang kasintahan, di ba? Tiningnan siya ni Guan Shuqing at nagtanong sa isang paraan ng pagsubok. Ang katawan ni Wang Xian ay tumigas. Naalala niya ang batang babae na pinili na sumama sa ibang lalaki. Bagaman hindi siya masyadong maganda, ang kanyang tahimik at cute na hitsura ay kung ano talaga ang gusto niya. Buntong hininga. Mahabang buntong hininga siya. Ang isang materialistikong batang babae na tulad nito ay hindi karapat-dapat para sa kanya na mag-isip pa at hindi rin siya karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ano ang problema? Nakita ni Guan Shuqing ang kanyang biglaang pagbabago at nagtanong. Mabuti na ako. Wala akong kasintahan. O sa halip, sa aking kaso, natapos ito bago ito magsimula. Tumawa si Wang Xian sa isang self-deprecating na paraan bago uminom ng isang bibig ng beer. Si Guan Shuqing ay bahagyang natigilan. Ikaw ay isang mahusay na tao. Sigurado ako na makakahanap ka ng isang talagang magandang kasintahan. Panipi. Marahil, ngumiti si Wang Xian at tumango ang ulo. Gayunpaman, nakatuon ako sa pagpapabuti ng aking sarili at kumita ng mas maraming pera sa ngayon. Ang aking kapatid na babae ay dadalo sa paaralang ito sa lalong madaling panahon. Kailangan kong hayaan siyang mabuhay ang kanyang buhay sa universidad tulad ng isang prinsesa.
Panipi. Nakita ni Guan Shuqing ang kanyang tinukoy na hitsura at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Naiinggit talaga ako sa iyong kapatid na magkaroon ng isang mabuting kapatid. Ang iyong relasyon sa iyong kapatid na babae ay dapat na talagang mabuti. Panipi. Mayroon lamang kaming isa't isa. Ang aking kapatid na babae ay talagang kaibig-ibig at matino, tawa ni Wang Xian. Mayroon lamang ang isa't isa. Nang marinig ni Guan Shuqing ang mga salitang ito, naalala niya ang narinig niya mula sa natipon ng kanyang mabuting kaibigan. Maaari ba na siya ay tunay na mayroon lamang isang kapatid na babae? Ang kanyang mga magulang ay wala na sa paligid. Naisip ni Guan Shuqing ang kanyang sariling mga magulang. Bagaman ang kumpanya ng kanyang ama ay nakatagpo ng isang malaking krisis sa taong ito at idineklara na pagkalugi, kasama pa rin niya ang kanyang mga magulang. Magiging maayos ang lahat. Ang isang taong tulad mo ay tiyak na mapalad sa hinaharap, pagtingin ni Guan Shuqing kay Wang Xian at sinabi. Walang mga nakalulungkot na bagay na hindi maipapasa. Ang kumpanya ng aking ama ay idineklara na pagkalugi sa taong ito at ito ay may malaking epekto sa aking paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, naramdaman ko pa rin na hangga't nagsusumikap ako, magiging mas mahusay ang lahat. Panipi. Tumingin si Wang Xian kay Guan Shuqing na nasa tabi na may kaunting sorpresa. Sino ang aasahan na ang batang babae na ito ay maaari pa ring mapanatili ang ganitong paraan ng pag-iisip? Ano ang tinitingnan mo? Cheers! Napansin ni Guan Shuqing si Wang Xian na nakatingin sa kanya. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang bote ng beer at sumagot. Ito ay magiging mas mahusay, Guan Shuqing. Itinaas ni Wang Xian ang kanyang beer, ngumiti at idinagdag, kung mayroon kang anumang mga paghihirap sa hinaharap, huwag mag-atubiling dumating at hanapin ako. Maaari kong tulungan kang malutas ang mga ito. Panipi. Bakit hindi mo ako tinawag na mahusay na kagandahan, Guan Shuqing? Haha, Panipi. Hindi ba tayo magkaibigan? Panipi. Wow, tinatrato mo ba ako bilang mga kaibigan ngayon? Para akong isang estranghero sa iyo sandali.